Mga sanggay, kung dito sa Pilipinas, talagang malala na po ang init ng panahon. Eto naman mga sanggay, isa pong bansa sa ating mundo ngayon ang nakakaranas ng isang napakatinding problema ng heat wave. Good day, magandang oras po sa inyong lahat mga sanggay. Alam nyo, walang katapusan po itong topic natin patungkol po sa tumitinding init ng panahon na hindi lamang po sa Pilipinas ang nakakaranas neto, kundi iba pa pong mga bansa at eto mga sangkay, Bangladesh. Ngayon ang tinamaan ng heat wave. No, at ang kanilang siguro capital city po ito nila mga sangkay. Talagang pag nakita nyo, maawa din po talaga kayo sa sitwasyon. Tingin ko mas malala pa po ito sa Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.2 million subscribers na po tayo. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo nang yung gagawin para makabilang ka o mapabilang sa mahigit 1 milyon na narito na po sa Sangkay Janjan TV. May makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito po mga sangkay. Alam nyo, pag may mga ganitong klaseng usapin, ang lagi po nakikita natin mga sangkay na pinaka-ads niya ay ito po about sa climate change. No? Kasi matindi na po itong nangyayari ngayon sa buong mundo. Itong climate change ay number 1 problem po ito. Hindi po itong mga sigalot na mga bansa, kundi itong climate change, mga sangkay, dahil ito, ang epekto nito, paano ba? Ano bang dapat term? Pang matagalan o pang permanente na po mga sangkay, kung hindi po ito maaayos o maaasikaso ng world leaders. Ngayon, ito mga sangkay, Bangladesh, capital, I think capital po nila ito mga sangkay. Itong Dhaka, kung tawagin. Tingnan po natin. Tinamaan daw po nitong matinding heat wave. Much of Dhaka is a sprawling concrete jungle. Green spaces have been replaced by high-rise buildings. Ayan mga sangkay, makikita nyo, ilog po ata nila to mga sangkay. Wala na pong tubig. Ang lala, no? Parang mas mahirap pa pong bansa ito kaysa sa Pilipinas. While over 24 canals have been illegally grabbed. Even Dhaka's main waterway, the river Buriganga, is filled with garbage, industrial waste, and illegal structures. Ayun lang mga sangkay. Kumbaga, iyan po yung nagpapalala ng sitwasyon, no? Yung mga basura nila, tingnan nyo naman mga sangkay. Grabe po ang lugar na to. And now, there is another problem to contend with. Near constant heat waves have turned the densely populated city into a frying pan. Nako. We are using 5 million air conditioner in the city, whereas only 10 years ago it was 1 million. The forest coverage has decreased tremendously last few years, within last 20. Okay, so lumalala ang sitwasyon ng lugar na to mga sangkay. Maging yung kanilang kalikasan hindi na po naalagaan, maging yung kanilang syudad overpopulated na, at maliban dyan mga sangkay, marami pong illegal na gawain, pagtatapon ng mga basura kung saan-saan lang. Mas malala pa po ito sa Pilipinas. 8 years, it came down 1/3 of the total. Again, the water body decreased more than half within last 25 years. The government has issued a heatwave red alert. Ayan na, heat wave red alert na po ito mga sangkay. So, ibig sabihin, delikado na po ito. Dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung may ano na ba tayo, may ano tawag dito, heat wave alert na ba tayo sa Pilipinas? Kasi hindi pa po natin nakikita na may ganun po mga warning, mga sangkay, no? Pero sa kanila, eto na po. And declared a week-long closure of educational institutes across the country, with the youngest and oldest citizens affected the most. Grabe, no? Buti na lang, mayroon po tayo mga, kagaya po nitong balita mga sangkay. At least,
hindi lamang po Pilipinas ang nakikita po natin na may mga ganitong sitwasyon na lumalala ang init ng panahon at kagaya sa ating bansa, nagsara din po yung kanilang mga eskwelahan. Kaya nga lang, mas malala po itong lugar na to. Grabe, oh. We don't feel good. We are sweating heavily as it is very hot. We don't find passengers due to overheating. People don't like to use rickshaws in this weather. We are suffering from unbearable pain with our children as they have diarrhea and typhoid. Everywhere is a problem. Grabe. So marami na pong tinatamaan ng kung ano-anong karamdaman dahil po dito sa patuloy na umiinit na panahon, mga sangkay. We expect the government to arrange drinking water for everybody in the city. Dhaka has repeatedly been ranked as the world's most polluted city on the global air Oh my goodness. quality Ayan index. po, itong Dhaka daw po repeatedly been ranked bilang world's most populated city on the global air quality index. Grabe pala yung polusyon na lugar na to. Alam niyo mga sangkay, parang magpapasalamat pa po tayo mga sangkay na kahit papano yung Pilipinas hindi po ganito kalala, no? Sa kanila yan po. Kung kaya't mga sangkay nagiging mas ano ang sitwasyon dito nila, mas lumalala dahil nga po sa heat wave, no? Polluted na ngayong lugar, may heat wave pa at kung ano-ano pa mga sangkay, mga problema. Talagang nagsasuffer yung mga tao sa lugar na ito. A huge number of people have been admitted to hospital with heat stroke. Pati sila mga sangkay, tinatamaan po nitong heat stroke. Marami na po ang, para po sa inyong kaalaman lang, marami na po ang napabagsak nitong init ng panahon. Heat stroke po ang isa sa numero unong problema mga sangkay na inaatake po yung marami sa ating mga kababayan, hindi lamang po dito sa bansa natin, kundi maging sa iba't ibang panig ng ating mundo, kagaya po ng lugar na ito o bansang ito. And doctors have urged people not to leave their homes unless they really need to. If anyone feels physical instability, headache, palpitations, problems breathing, falling after losing balance, and high body temperature, this can indicate heat stroke. Ayan, kagaya po sa Pilipinas, mga sangkay, yun din po yung advice ng mga doktor. No? Kapag nakita po ninyo na talagang mayroon na pong nararamdaman na hindi maganda, halimbawa na lang, sumasakit na po yung ulo, nangihina na, ito daw po ay indikasyon na mayroong posibleng magkaroon po ng heat stroke ang isang pangangatawan ng isang tao. The first thing to do is to control the temperature of the body. The patient must go to a shady place instantly, drink water, and if Inom ng tubig. possible, take a shower. Some people seek shelter in parks, while others turn to prayer to ask for rain and a break in the intense heat. Analysts Grabe says yung that lugar na the heat wave and pollution here in Dhaka have got worse as a result of unplanned urbanization, overpopulation, and declining forestation. Ayun na. Pinagpuputol na pala yung mga punong kahoy dito mga sangkay. Declining forestation. Ibig sabihin, marami na po, no? Sa kanilang lugar, wala na po mga punong kahoy. At polluted na po. So, ang may kasalanan din po, sila. Ito yung sinasabi po natin, mga sangkay, na tao rin po ang sumisira sa kanilang lugar, sa kanilang kalikasan. At ang balik na ito, matindi. Kita mo mga sangkay, mayroon na pong polusyon, mayroong heat wave. Ay, nako po. Ang tanging mga sangkay, magiging sandigan po talaga ng tao, yung kalikasan po natin. Halimbawa, dito sa Pilipinas, sobrang init ng panahon. Anong advice sa mga doktor? Pumunta sa mga lilim na lugar. Mapunong mga lugar. Para mapababa po itong heat index na nararamdaman o nararanasan po ng bawat tao. Pero sila, mga sangkay, kung titingnan po yung situation, talagang nakakatakot at nakakaawa po yung kanilang sitwasyon. And with climate change, the situation in the future is going to be dire. Climate change. Yan po yung nagpapalala sa sitwasyon, itong climate change. Bakit may climate change?
Tao din po may gawa. Kagaya po na ito mga sangkay, marami po. Pinagpuputol yung mga punong kahoy, minimina po yung kalikasan. Tayo rin pong tatamaan yan in the future. Ano ang magiging kinabukasan ng ating mundo, mga sangkay? Kung wala na pong kalikasan, wala na mga punong kahoy. Forestation on a massive scale and decentralization are considered essential in order to significantly improve the condition. Grabe, tingnan nyo yung sitwasyon nila. Kawawa. Muhammad Kamruzzaman, TRT World, Dhaka, Bangladesh. Okay, so dito, kumbaga, thankful pa rin po tayo sa ating Panginoon, no? Kasi kahit papaano sa Pilipinas, marami man pong reklamo ang ating mga kababayan, pero kahit papaano, mas malayong-malayo po tayo sa sitwasyon na ganito. Pero yun nga, mga sangkay, may heat waves sa kanila, may pollution. Malala pong sitwasyon talaga nitong Bangladesh. Itong capital, ano ba tawag dito? Dhaka. No? So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tumitindi po ang sitwasyon ngayon ng ating planeta. Marami na po ang tinatamaan ng matinding init ng panahon at pinapadapa pong mga bansa. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong YouTube channel, Sangkay Revelation. Makikita nyo rin po yan ngayon sa screen. Ipindutin nyo po yung subscribe, i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? So ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.